Utol, alagaan mo yan si Barney ha. Napakatalinong aso niyan. Sa'yo ko na muna siya ipagkakatiwala. Alam kong mamahalin mo siya, lalo na ng anak mong si Yesha. Wika ng pulis na si Adam sa kanyang kapatid na si Steven habang binibigay nito ang isang K9 na aso sa kanyang kapatid. Oo naman kuya, malaking tulong to sa pamilya namin, lalo na para kay Yesha. Siguradong matutuwa yung pamangkin mo. Sagot naman ni Steven na halatang masaya sa kanyang natanggap na aso. Si Barney ay isang retired na police dog na talaga namang kilala ng police force sa kanilang lugar dahil sa angking galing at katalinuhan nito. Sa loob ng maraming taon ay napakarami na ring mga kaso ang naresolba sa tulong ni Barney. Maraming mga police unit na rin ang humawak sa kanya at iisa lang ang sinasabi nila tungkol kay Barney na kung gaano ito katalino at katapat sa kanyang handler. Nang dahil kasi kay Barney, may isang pagkakataon kung saan napigilan ang pagpapasabog ng bomba sa isang airport at hindi na rin mabilang ang mga pagkakataon kung saan may nahuli silang mga magnanakaw at kriminal sa kanilang lugar. Ngunit dumadating talaga sa punto na kailangang magretiro ng isang police dog. Bukod kasi sa humihina ng senses ng isang police dog katulad ni Barney, ay tumatanda na rin siya at bumabagal na akong kumilos. Kaya naman, masakit man para sa handler niyang si Adam na ipaampon siya, ngunit wala na siyang magagawa. Retirado na ang asong ito at kailangan na muna nitong mamahinga. Agad na dinala ni Steven sa kanilang bahay ang aso na si Barney. Bakas na bakas sa mga mata ni Barney ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Halata sa kanya na namimiss niya ang kanyang dating trabaho. Hindi siya sanay na magbabantay lamang ng bahay at hindi aalis. Mula pagkabata kasi ay sobrang aktibong aso ni Barney. Ngunit ito ang realidad na kailangan niyang harapin. Yesha! Mahal, nandito na ako, nakauwi na ako. Dala ko na yung aso na sinasabi ni kuya sa atin. Pag-aanunsyo ni Steven sa kanyang bahay nang makapasok siya sa loob. Sinalubong naman siya ng kanyang asawa na si Diane. Ah, yan na pala si Barney. Ang laki pala talaga ng mga kinay, no? Namamanghang wika nito habang hinihimas ang ulo ni Barney. Tahimik lamang na nakaupo si Barney. Maya-maya pa ay dahan-dahan na rin na lumapit si Yesha. Nakasakay ito ng wheelchair dahil mula pagkabata ay disabled na si Yesha. At ngayong may 5 taong gulang na siya, ay hindi nga siya natutong makapaglakad. Ang buhay niya ay nasa wheelchair lamang. O Yesha, kilalanin mo na yung bago mong magiging kalaro. Masayang wika ni Steven sa kanyang anak. Agad namang lumapit ang batang si Yesha at hinimas ang ulo ni Barney. Napatayo ang aso. Dinilaan niya sa mukha si Yesha at tila ba nilalambing ito. Wow, Daddy! Salamat po! Masayang sagot ni Yesha habang patuloy na niyayakap si Barney. Malungkot man ang aso dahil wala na ang kanyang dating trabaho, ngunit hindi naman ito naging dahilan para magbago ang pakikitungo niya sa kanyang mga amo. Sa katunayan nga niyan ay tila ba hindi naalis ang pagiging police dog sa kanyang sistema dahil araw-araw, oras-oras at segundo niya kung bantayan ng buong pamilya, lalo na ang batang si Yesha. Saan man magpunta ang bata ay nakabuntot sa kanya lagi si Barney. Sabi sa'yo mahal, hindi tayo magkakamali na mag-alaga ng aso. Malaking tulong talaga yun para kay Yesha. Simula dumating sa buhay natin si Barney, lagi na lang nakangiti ang anak natin. Masayang wika ni Steven sa kanyang asawa na si Diane. Wala naman akong tutol sa pag-aalaga ng aso ah. Ang sa akin lang kasi natatakot ako. K9 unit yun, baka matatapang, di ba? Paunang pahayag ni Diane. At saka alam mo naman kondisyon ng anak natin si Yesha. Simula bata pa, hindi na kayang maglakad. Natatakot lang ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Na baka takot pala siya sa aso, hindi lang natin alam. Dagdag pa nito. Pero ngayon, alam natin na mahilig pala siya sa aso. Buti na lang talaga, kinuha natin si Adam. Magiging panatag na tayo tungkol kay Yesha. Kahit papaano, sasaya na yung anak natin. Nakangiting sagot naman ni Steven sa kanyang asawa at hinawakan ang kamay nito. Ngunit kahit na masaya ang kanilang pamilya sa pagdating ng asong si Barney sa kanilang pamilya, ay lagi naman nila itong napapansin na kung minsan ay napapatulala na lang sa malayo
na para bang may iniisip ang aso. Kaya naman napagdesisyonan na ni Steven na tawagan si Adam para malaman kung ano nga ba ang nangyayari kay Barney. Naku tol, huwag kang mag-alala. Normal lang talaga para sa mga retiradong aso na malungkot kung minsan. Hindi sila sanay sa buhay na meron sila ngayon. Pero pangako, makakapag-adjust dyan si Barney. Lalo na't siguradong masaya naman siya kay Yesha. Mahilig kaya sa bata yan. Paninigurado ni Adam sa kanyang kapatid mula sa kabilang linya. Nagtataka lang kasi ako tol. Naaawa din ako para kay Barney. Baka lang may sakit siya na hindi namin alam. O kung ano yung pwede naming magawa para matulungan siya. Nag-aalalang sagot naman ni Steven sa kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala tol, makaka-move on din yan si Barney. Bigyan mo lang siya ng oras. Wika ni Adam at binaba na ang telepono. Naniwala na lamang si Steven na kahit papaano ay gaganda rin ang kalagayan ng asong si Barney sa pangangalaga nila. Hanggang sa isang umaga, habang nag-aalmusal ang mag-asawa sa baba ng kanilang bahay, ay nakarinig sila ng isang malakas na tahol mula sa asong si Barney at pagkatapos ay nasundan ito ng malakas na kalabog. Agad na nagtakbuhan ng dalawa papunta sa tunog kung saan nanggaling ang kalabog. Nakita nila na wala ng malay ang batang si Yesha, habang ang wheelchair nito ay nasa taas ng hagdan, habang si Barney naman ay patuloy na may tinatahulan na isang daga. Diyos ko, ano nangyari dito? Pag-aalalang wika ni Dayan nang makita niya na wala ng malay ang anak niyang si Yesha. Agad namang umakyat si Steven para tignan kung ano ang tinatahulan ni Barney, at doon nga ay nakita niya ang isang daga. Alam niya na takot si Yesha sa daga, at maaaring ang nangyari ay napatayo ito sa kanyang wheelchair na nagdulot para mahulog ito sa hagdan. Dayan, may daga dito. Natakot siguro si Yesha sa daga kaya napatayo sa wheelchair niya. Tumawag ka na muna ng ambulansya. Dalhin agad natin siya sa ospital. Pagmamadali ni Steven sa kanyang asawa na agad namang ginawa ni Dayan. Inalalaya ni Steven ang kanyang anak na si Yesha na wala pa ring malay sa hagdan. Diyos ko Yesha, gumising ka. Gumising ka anak. Naiiyak na wika ni Steven habang inaakay ang kanyang anak palabas sa kanilang bahay. Sa buong pagkakataong nangyari ito ay maririnig ang pag-iyak ng asong si Barney. Siguro ay nararamdaman niya na wala man lang siyang nagawa para kay Yesha. Ngunit wala ng panahon ng mag-asawa para pansinin pa ang aso. Agad nilang sinugod sa pinakamalapit na ospital ang kanilang anak. Naiwan naman si Barney na umiiyak pa rin hanggang sa kanilang pag-alis. Sa loob ng hospital, nang matignan ng mga doktor ang kalagayan ng batang si Yesha, ay agad nitong kinausap ang mga magulang ng bata. Mr. and Mrs. Fabros, stable naman na po ang kalagayan ng anak ninyo. Ngunit may nakita po kaming mga fracture, lalong-lalo na doon sa may hinang parte ng katawan niya, sa kanyang binti at paa. Kailangan po yun agad maoperahan kundi lalambot po ang parte ng katawan na yun at hindi na po makakabalik sa dati nitong itsura ang paa ng anak ninyo. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na, medyo malaki po ang kailangan yung gastusin para sa operasyon niya. Mahal po ang mga bakal na kakailanganin natin. Diretsuhang wika ng doktor sa dalawa. Nagkatinginan naman ng mag-asawa. Pareha lang ang kanilang iniisip. Saan nila kukunin ang malaking halaga na kinikailangan ng kanilang anak na si Yesha? Kinahaponan na pagdesisyonan ni Dayan na bantayan muna si Yesha. Wala pa rin itong malay pero sinigurado naman ng doktor na babalik na ang malay nito ilang mga oras ang makalipas. Samantala, nagpaalam naman si Steven na uuwi muna sa kanilang bahay para kunin ang mga kakailanganing gamit at mga damit ng kanyang anak na si Yesha. Mag-ingat ka mahal sa pag-uwi mo ha. I-check mo na rin si Barney. Hindi pa yun nakakakain mula umaga. Bilin ni Dayan sa kanyang asawa. Tumango naman si Steven at niyakap ang kanyang misis. Mahal, magiging maayos din ang lahat ha. Huwag kang masyadong mamroblema. Magagawa natin to ng paraan. Paninigurado ng lalaki sa kanyang asawa. Tumulo naman ang luha ni Dayan. Anong mangyayari mahal kung hindi tayo makahanap ng pera para kay Yesha? Kawawa naman ang anak natin. Paghihinagpis nito, umiling ang ulo ni Steven. Ako ang bahala. Ako ang padre de pamilya dito. Ako ang mamamroblema tungkol sa bagay na yan. Kaya sa ngayon,
Alagaan mo muna yung anak natin, mauna na muna ako. Dagdag pa ni Steven at hinalikan na ang kanyang asawa. Nang makarating siya sa bahay ay agad niyang hinanap ang kanilang aso na si Barney. Ngunit nagtataka ito na hindi niya man lang marinig ang kaluskos na nagmumula sa aso. Hindi niya rin makita kung nasaan ito sa bawat sulok ng kanilang bahay. Mabigat pa ang loob na nararamdaman ni Steven dahil sa nangyaring aksidente sa kanyang anak. Pero ngayon ay mas lalong bumigat ang kanyang nararamdaman nang hindi siya sinalubong ni Barney at hindi niya makita ito sa bawat sulok ng kanilang bahay. Diyos ko, nasaan na ba yung aso na yun? Baka naglayas yun kasi hindi namin siya pinansin kanina. Pag-aalalang wika nito. Barney! Barney! Nasaan ka na? Patuloy na pagtawag ni Steven habang bitbit ang pagkain ni Barney, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hanggang sa napaupo na lamang siya sa sofa. Wala na siyang dapat pang sayangin na oras. Nasa ospital ang kanyang anak at kailangan niyang dumiskarte para makahanap ng pera sa pagpapagamot ng kanyang anak. Hanggang sa makarinig siya ng isang malakas na tahol mula sa labas ng kanilang bahay. Medyo malayo pa ang tahol na ito pero rinig niya na tahol ito ni Barney. Kaya naman agad siyang lumabas para hanapin kung saan nanggagaling ang pagtahol. Doon ay nakita niya mula sa malayo na may 100 metro mula sa kanilang bahay ang aso nila na si Barney na may tinatahulan sa kabilang kalsada. Agad niya itong nilapitan. Barney, saan ka ba nanggaling? Pag-aalalang wika ni Steven sa aso. Samantala hindi naman siya pinapansin ni Barney at patuloy lamang na tumatahol sa isang puno na nasa kabilang kalsada. Ano ba yung tinatahulan mo? Ano bang meron? Patuloy na pagtatakang wika ni Steven sa aso. Pagkatapos ay kinagat ni Barney ang damit ni Steven at hinila siya papunta sa puno. Anong gusto mong gawin ko sa puno? Hindi natin to pwedeng putulin, Barney. Hindi sa atin to. Wika ni Steven habang hinihimas ang ulo ng aso. Ngunit nagpamulit pa rin ang aso. Kinaluskus nito ang puno. At pagkatapos ay umikot siya papunta sa likurang bahagi ng puno. Lalo lamang lumakas ang tahol niya nang makarating siya sa likurang bahagi nito. At nang tignan ni Steven kung ano ang tinatahulan niya sa likod, ay doon siya nakakita ng isang malaking butas sa bandang itaas ng puno. Agad niyang sinilip ang butas na ito. Pero hindi niya inaakala ang kanyang matatagpuan. Nakakita siya dito ng maraming bag na napupuno ng mga pera. Diyos ko, ano tong nadiskubre mo, Barney? Pag-aalalang wika ni Steven habang sinusubukang abutin ang mga bag na nasa loob ng puno. Nang makuha niya na ang mga bag, ay nakakita pa siya ng iilang mga plastik na napupuno rin ng pera. May mga markang check ang bawat isa sa mga ito. Nagpalingalinga siya sa paligid at tinignan kung may nakakita ba sa kanya. Sa kabutihang palad ay walang masyadong tao sa lugar na iyon. Agad na umuwi si Steven. Dala-dala ang mga bag na natagpuan ng asong si Barney. Sa kanilang bahay ay tinititigan niya lamang ang bag na punong-puno ng mga pera. Anong gagawin ko dito, Barney? Bakit ngayon pa lumabas yung pagiging police dog mo? Paano kung galing pala to sa masasamang mga tao? Baka huntingin pa ako nun. Marami pa akong problema, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Namamroblemang wika ni Steven sa kanyang aso na tinititigan lamang siya. Nang biglang may tila ba bumukas na bombilya sa kanyang utak. Pwede ko kayang gamitin to para ipambayad sa pagpapagamot ni Yesha? Natutulurong wika ni Steven sa kanyang isipan. Ngunit alam niya na hindi ito ang tamang gawin. Kaya naman, bago pa siya malamon ng ideyang ito, ay tinawagan niya na agad ang kanyang kuya na isang pulis. Agad na pinaliwanag ni Steven sa kapatid kung ano ang kanyang nakita at kung paano niya ito nadiskubre. Totoo ba yung mga sinasabi mo, Utol? Kung totoo yan, napakalaking breakthrough niyan sa ginagawa naming pag-iimbestiga ngayon. Namamanghang wika ni Adam sa kabilang linya. Oo kuya, totoo. Nanginginig nga yung mga kamay ko ngayon eh. Napakarami ng mga perang to. Pumunta na agad kayo dito, kunin niyo na to. Baka kung sino pang taong dumating dito. Natatakot ako baka may mangyaring masama sa akin. Kawawa naman yung anak ko. Halata sa boses ni Steven na nanginginig siya at nangangatal. Oo tol, papunta na kami dyan.
Hintayin mo na lang kami, tatawag ako kapag nandyan na kami. Sagot naman ni Adam at binaba na ang telepono. Masigasig na naghintay ng halos 30 minuto si Adam sa pagdating ng kanyang kapatid hanggang sa tumunog ang kanyang doorbell. Agad na napatayo si Steven. Nagdadalawang isip siya kung ito na nga ba ang mga pulis na kasama ng kanyang kuya o mga kriminal na gustong kunin ng pera mula sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang aso na si Barney. Inobserbahan niya ang gagawin nito. Ngunit kumalma ang kanyang nararamdaman nang makita niya na kumakawag ang buntot ng aso. Alam niya na kuya niya na ang dumating sa kanilang bahay. Agad na pinagbuksan ni Steven ang kapatid niya kasama ang iba pang mga pulis. Kuya, ba't hindi ka tumawag? Sabi mo tatawag ka pag nandito ka na. Alam mo namang natatakot ako na baka kung sinong sindikato na yung dumating sa bahay ko. Pag-aalalang bungad ni Steven sa kanyang kapatid. Oo, sorry na tol, nalimutan ko eh. Kinakabahan kasi kami sa nakita mo. Sagot naman ni Adams. Pinapasok ni Steven ang mga pulis na ito sa kanyang bahay at agad na ininspeksyon ng mga pulis ang perang natagpuan ni Barney at Steven. May nakakita ba sa'yo? Tanong ng isa sa mga pulis na kasama ni Adam. Wala naman po, officer. Pero ang kinatatakot ko ay baka napansin nila si Barney. Halos 1 oras na kasing tinatahulan yung punong yun. Imposibleng walang nakakitang tao. Sagot naman ni Steven. Okay sige, wag ka nang mag-alala, kami na muna ang bahala dito. Wika ni Adam at akmang tatayo na. Hanggang sa pigilan siya ni Steven. Wait lang kuya, ang dami kong katanungan. Nasa ospital pa si Yesha. Pero gusto kong malaman. Saan ba pwedeng nanggaling yung pera na yan? Bakit may mag-iiwan ng ganyang kalaking pera sa puno? Nagugulo ang wika ni Steven. Napatingin naman si Adam sa kanyang kapatid. Pasensya ka na tol, pero sa ngayon, wala pa kaming pwedeng sabihin sa gitna ng pag-iimbestiga namin. Pero mapapangako naman namin na poproteksyonan ka namin. Maglalagay kami ng pulis dito sa labas ng bahay mo para masiguradong protektado ka. Tatawagan ka na lang namin kapag may breakthrough na sa kasong ito. Pagpapaalam ni Adam. Nang makaalis na ang mga kapulisan, ay namamarblemang tinitigan ni Steven ang asong si Barney. Hanggang sa naalala niya na hinihintay pala siya ng kanyang mag-ina sa ospital upang dalhin ang mga gamit ng batang si Yesha. Nang makabalik na siya sa ospital ay kinuwento niya sa kanyang asawa na si Dayan ang buong pangyayari. Diyos ko, paano kung habulin tayo ng mga kriminal na nag-iwan nandun? Nag-aalalang wika naman ni Dayan. Huwag kang mag-alala. Sa katunayan yan, sa pagpunta ko dito sa hospital, may pinasama sa aking pulis si kuya. Sa ngayon, protektado naman tayo habang nire-resolve pa nila yung kaso. Alalahanin na lang muna natin yung anak nating si Yesha ngayon. Pagpapagaan ng loob ni Steven sa kanyang asawa. Hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Nang tignan niya ang tumatawag sa kanya, ay nakita niya na si Adam ito. Kaya naman agad niyang sinagot ang tawag. O kuya, anong balita? Agad na tanong ni Steven sa kanyang kapatid. Tol, nasan ka ngayon? Kailangan namin makuha si Barney. May kailangan kaming ipagawa sa aso. Agad namang sagot ni Adam sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay kinuwento ni Steven ang sitwasyon niya ngayon na kung paanong nasa ospital siya kasama ang kanyang anak na si Yesha. Kaya naman nakiusap na lamang siya sa kapatid na kunin si Barney sa kanilang bahay. Sige tol, yun na lang muna yung gagawin namin. Kailangan kasi namin si Barney para matrack yung amoy kung saan nanggaling tong pera na nakita niya. Sa pag-iimbestiga kasi namin, napag-alaman namin na iniwan to ng mga kriminal na hinahabol namin nakarang araw lang. Kaya sa tansya namin, 1 araw pa lang to naiwan sa loob ng puno at siguradong babalikan nila yung punong yun. Kailangan namin si Barney para kung sakaling balikan na nila yung puno, malalaman namin kung saan sila kumukuta. Pagpapaliwanag ni Adam sa kanyang kapatid. Ibig sabihin mo ba kuya? Tama yung hinala ko? Sindikato talaga yung may-ari ng mga perang yan? Nanlalaking mata na wika ni Steven. Kinatatakot ko tol pero mukhang ganun na nga. Sagot nito. Kaya naman agad nilang ginawa ang operasyon. Habang bitbit ang aso na si Barney, hinintay nila kung meron bang tao na titingin sa puno. Hanggang sa may isang lalaki ang dumating. Tinignan niya ang butas ng puno. Inoobserbahan naman siya ng mga kapulisan mula sa malayo. Nakita nila na tila ba nainis ang lalaki nang wala siyang makita sa loob nito. Pagkatapos ay agad itong tumakbo
na nagdulot para hindi mapansin ng mga pulis kung saan direksyon siya pumunta. Ngunit sa tulong ni Barney ay nakuha ng aso ang amoy ng lalaki. Nasundan nila ang amoy nito papunta sa isang abandonadong basement kung saan kumukuta ang mga kriminal na kanilang hinuhuli. Ang mga sindikatong ito ay talaga namang notorious sa kanilang lugar sa pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot at pagnanakaw sa iilang mga establishmento. Kaya naman, ang bawat isa sa mga kriminal na ito ay may malaking reward mula sa gobyerno sa kung sino man ang makakatulong na humuli sa kanila. Naging matagumpay ang operasyon nila. Sumuko ang nasa 13 mga sospek nang mapalibutan sila ng mga kapulisan. Hindi makapaniwala si Adams na ang retiradong pulis pa ang makakatulong sa kanila para maresolba ang isa sa pinaka nakapangingilabot na grupo ng mga kriminal sa kanilang lugar. Pero dahil si Steven na ang nagmamay-ari kay Barney at si Steven rin ang nakakita ng pera sa tulong ni Barney, napunta sa kanya ang lahat ng reward money para sa bawat mga kriminal na kanilang nahuli. Agad namang pinagpaalam ni Adam sa kapatid niya kung gaano kalaki ang matatanggap nitong pera. "Sigurado ka ba, kuya? Sa akin mapupunta lahat ng yan?" Gulat na wika ni Steven sa kabilang linya nang tawagan siya ni Adam. "Oo tol, sayong-sayo lahat ng to. Malaking tulong to para kay Yesha. Para kahit papaano, mapagamot na natin siya. At higit lalo sa lahat, masigurado natin yung future niya sa pagtanda niya." Paninigurado naman ni Adam. Napaiyak na lamang ang mag-asawa dahil hindi sila makapaniwala na dahil sa aso nilang si Barney ay mareresolba ang lahat ng problema na kinakaharap nila.